Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, katapusan na. PBBM delikado. Nako, General Pukis nagpahayag, wawakasan na. Nako, sisipain na sa palasyo si Junior. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto, no? Pa-subscribe po muna at pa-like sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kababayan. So eto, excited lang akong ibalita ito mga karibin natin kasi eto na, dagok sa 2026 ni President Bongbong Marcos Jr. dumating na sa February mga kababayan. Aabangan po natin to. Ito po ang balita mga kababayan. Saang balita ngayon, sabi po dito ni Congressman Edgar Rese. Impeachment laban kay Marcos Jr. Medyo exciting, Exciting talaga to mga kababayan. Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Sabi po ni Congressman Rese. Palagay ko hindi lang yung impeachment ni BP Sara yung ulihigan ko. Meron ding mga kongresista na magfa-file din ng impeachment laban kay PBBM. Nako, eto na. Wala man tayong kasiguraduhan na magtatagumpay po itong impeachment against President Bongbong Marcos Jr. kasi nasa kanila po ang makinarya ng ganun di ba? Pero ganun pa man mga kababayan, tayo po ay natutuwa sapagkat hindi naman po lahat ng nandyan pala sa House of Representatives ay hawak ng mga magnanakaw. Mayroon pa rin mga kongresista na magpa-file ng impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Mukhang gusto na rin nilang sipain itong si President Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang posisyon. Hindi na siguro sila natutuwa mga kababayan. Kaya maghahain din po sila ng impeachment against President Marcos. So, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto nga mga karibin natin, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, ito po ang caption nito mula po sa Pinoy Vlogger PH. PBBM delikado. Major General Pukis. Marami AFP generals mag-withdraw ng suporta kaya PBBM. Nako, eto pakinggan nga natin to mga karibin natin at bigyan natin ng reaksyon. Ang sabi po ni retired Major General Romeo Pukis, mga kababayan, sa interview niya kay MJ Mundihar, ito ho ang video, panoorin natin maya-maya mga kababayan, sinungkit natin yung video ni MJ. Natanong siya ni MJ kung meron pa daw bang susunod kay Colonel Odi Munggao na maglabas din ng kanilang pahayag na magwi-withdraw na rin di umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi po ni retired Major General Romeo Pukis, marami pa daw. Naku po, mga kababayan niya nga ba? Naglalabas ng kanilang hinanaing laban sa magulong administrasyon ni Marcos kasi unang-una, natatakot sila na baka mawalan ho sila ng hanapbuhay. Siyempre, apektado po ang pamilya nila, pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero, ayon po kay Romeo Pukis, maglalakas loob daw itong iba, mga kababayan. Mas lalong kahiya-hiya po ito sa administrasyon ni Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, sa panahon ni Pangulong Duterte, wala ni isang mga kasundaluhan ang naglabas na kanilang statement na ayaw na namin sumuporta sa presidente. Pero eto lang mga karibin natin, for example, tanggalin sila ngayon sa pwesto dahil sila po ay binawi na nila yung suporta nila sa presidente.
For example, kasi wala naman tayong alam sa batas mga kababayan, eto nagtatanong po tayo and this is very possible kasi sinasabi rin po ng ating mga kababayan na nagkokomento, okay lang yan, no? Kasi pag si Vice President Sara Duterte na po ang naging presidente, babalik din naman kayo sa serbisyo, no? At malamang, parangalan pa kayo, di ba mga kababayan? Pero ngayon, isa-isa na magsasalita, di umano mga kababayan. Naku, kakabahan si Bangag nito. Sigurado. Malacanang Princess pala, ayan. Malacanang Princess pala. Panoorin po natin, mga kababayan, pakinggan po natin maigi yung mga sinasabi ni Romeo Poques. Pero bago po natin panoorin ang video, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang. O eto na, panoorin na ho natin. Sir, marami po ang nagulantang nang magkaroon po ng development dahil isa pong active na colonel ang nag-withdraw ng suporta sa Administrasyong Marcos Jr. bilang retiradong general at nagsilbi sa AFP. Ano pong masasabi niyo dyan, sir? Okay, sa kaso ni Colonel Monggao ay nagpapatunay na marami talagang mga tawag ito, mga nakikimkim din ng kanilang mga sentimiento dyan sa armed forces, particularly dun sa mga active service. Kanya lang, siyempre, dahil informado sila, tahimik lamang sila. Although feel nila yung mga damdamin ng ordinaryong Pilipino dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Kaya kami ay nirespeto namin ang desisyon ni Colonel Monggao sa aming grupo, sa United People's Initiative, sa kanyang personal na pag-withdraw ng support sa ating Pangulo, si President BBM. Sir, nakikita niyo po ba na itong ginawa ni Colonel Monggao ay magkakaroon po ng mas marami pang suporta sa hanay na aktibo o mag-i-snowball po ba itong hakbang na ito sa inyo pong pananaw, General? Ang pananaw natin ito ay marami pa yung iba na maaaring sumunod dito. Dahil sabi ko nga, yung sentimiento namin, ng karamihang Pilipino ay pareho rin ng mga sundalo, mga pulis. Although dahil nga naka-deforme sila, they restricted dahil of course, meron silang pinangangalagaan na disiplina. Opo. Ito matatak. Opo, General, sir, kasay po ninyo sa taong bayan, sir, with this current developments na may active po na colonel at malaki po yung kanyang naging role sa kanyang serbisyo sa AFP at tinanggal na pala ito, sir, sa serbisyo kagabi. Expected naman yan, siyempre, dahil of course, armed forces yan. Meron tayong sinusunod ng mga patakaran. Pero alam naman natin na handa si Colonel Monggao sa ganyang mga desisyon ng ating pamahalaan sa kaso niya. Thank you, General. Maraming salamat po. Thank you. Thank you rin. Maliwanag, di ba, mga kababayan? Pagkatapos magsalita o mag-withdraw ng suporta ni Monggao, ang nakaka-excite dito, mga kababayan, baka meron pang mas mataas na ranggo kay Monggao ang mag-withdraw na rin ng suporta kay Bongbong Marcos. Pero ang masaklap lang talaga, kapag ka nagsalita ka, salubin mo lang naman yun karapatan mo naman magsalita Karapatan nating lahat na magsabi na ayoko na sumuporta sa presidente natin ngayon. Pero binibigyan ho nila ng sanksyon katulad ng nangyari kay Monggao o tinanggal nila sa pwesto. Kawawa naman yung mama, di ho ba mga kababayan, naghahanap buhay lang. Nagsasabi lang siya ng katotohanan ng nararamdaman niya. At kung hindi ako nakakamali, marami talagang mga men in uniform, hindi lang kasundaluhan, kahit mga kapulisan, na gusto na ring maglabas ba
ng kanilang hinanaing na ayaw na namin sumuporta kaso natatakot lang talaga. Gaya nga po mga kababayan ang nangyari sa mga nakaraang rallies, no? Nakikita po natin na may mga men in uniform na napapaiyak rin, no? Doon sa kanilang ginagawang barikada sa mga nagrarally. So tulad din po dito kay General Pukis, kay General Munggao, no? Ganun din po. So matindi po talaga ang kanilang kaya nga sila pumasok diyan sa profesyon na yan kasi matindi po ang kanilang pagmamahal sa ating bansa. Ha? Wag po nating wag po nating sasabihin dahil parang nabayaran. Anong nabayaran? Walang bayad yan mga kababayan. Usang loob po nila yan. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga kanina, yung babae no napaiyak. Babae ba 'yun or basta isang pulis po napaiyak doon sa sa mga nakaraang rallies, no? Makikita po natin. O tapos may pulis rin na nagbitiw rin sa sa pagiging pulis dahil hindi niya na rin kaya mga kababayan, no? Yung nangyayari sa ating bansa. So ganun lang po yun mga karibyo natin. Kailangan suportahan na lang po natin sila kasi yung pagbibitiw po nila, yung pagbawi po nila ng suporta sa Pangulo ay pagbibigay suporta rin naman po yun sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga Pilipino na babayad ng taxes. Kumbaga yung mga taxpayers, no? Pagsuporta nila yun, no? At bigyan po natin ng halaga mga kababayan, no? Hindi po tawag dito. Hindi po maliit na bagay itong ginagawa nila. Ito po ay napakalaking bagay para sa atin, para sa kanila, para sa bansa natin mga kababayan. Yun ang kalaban nila ngayon. So ang nangyari ngayon, tiis-tiis na lang mga kababayan sa mga men in uniform. Kung hindi rin ako nagkakamali, isa pa, baka nga pati mga guro natin sa mga public school, no? Baka may kilala ko. Baka may kilala ko na di ba? Mga guro, sa buong Pilipinas, kung meron makapanood itong video ko, comment po kayo. Baguhin nyo lang yung pangalan nyo para hindi kayo matrace. Mga kasundaluhan, ako po. Hindi man ninyo sinasabi pero ramdam namin yan. Bakit? Ito simpleng kwento lang mga kababayan, napakarami na nating mga rallying pinagdaanan. Mula pa nung hakbang ng Maisog, kung hindi ako nagkakamali, 2 taon kami umiikot sa buong Pilipinas para sa hakbang ng Maisog rally na yan. May mga kapulisan po kami nakakausap. Hindi ko lang nakukuha yung pangalan nila. No? Pero nakakausap po namin. Na mismong sila nga ay pumapalag na dahil nga sa noon pa lang meron lang silang nararamdaman o nakikitang mga korupsyon na ngayon mas lalo pang lumala. Karapatan ho nila yan. Kaso nga lang, hindi lang nila mailabas. So, mag-abang-abang na lang ho tayo mga kababayan, kung sino pa kaya ang mga lalabas pa o maglalabas pa ng kanilang hinanaing tungkol sa ating gobyerno ngayon na pinamumunuan ng isang, sabi ng ate niya, alang natin yung sinabi ni Amy Marcos na bangag daw yung kapatid niya o kasama pa ng mga anak niya. O sinabi pa nga ni Amy, pati nga anak niya dinadamay daw ng mga anak ni Marcos di ba? O mag-abang-abang ho tayo mga kababayan. Ito pa isa pang balita. Di ba? Minsan nasabi ko ho sa inyo, noong isang araw lang yata yun nasabi ko ho sa inyo na merong mga revamp na magaganap sa mga gabinete ni Marcos. Nangyayari na. Di ba? Nagkamali ba tayo? Nagkamali ba yung aking kaibigang butiki sa Kisame? Hindi. Yata, yun na. Revamp na ang nangyayari ngayon sa gabinete ni Marcos.
Tapos, mga kababayan, etong ibibigay ko po sa inyo na panibagong nalaman na naman, no? Na parehas, yung sinabi ho sa akin nung ating kaibigang Butiki, eto nga nangyari na. At ipinost po ito, mga kababayan, ni Luminous, ni Attorney Trixie Cruz, na tugman-tugma po doon sa mga sinasabi ko sa inyo. Oh, ito, basahin ko. Ayan, ipakita ko na rin dyan sa screen. Oh. May nagliligpit na daw ng gamit. Kita nyo na. So kapag ka nagliligpit ng gamit, ayawan na. Surrender na. Ika nga, ano. O, di pa alam ang papalit. Ayan, okay. Undersecretaries required to file courtesy resignations pagpasok ng bagong sekretary. No! Sabi niya, no! Hindi ito DOT. O, pinangunahan lang po ni Atty. Trixie na hindi sa taga-DOT, kundi Yun lang mga kababayan, no? Eto huhulaan na rin po natin. Mangyayari po ngayon mga kababayan sa cabinet revamp ni President Bongbong Marcos Jr. Siguro ko ang mananatili lang dyan si Claire Castro. Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko na si Castro lang ang mananatili at mananatili sa pwestong iyan? Kasi walang may gusto sa pwesto ni Castro eh. Ang hirap kayang ipagtanggol. Diba? Kung wala kang background sa pagsisinungaling, nako, mahirap pong ipagtanggol ang administrasyong ito. Kaya ang trabaho po ni Castro ay siya lang po ang dapat dyan mga kababayan. Kasi kapag nawala po si Castro dyan, mga karibin natin, nako, mag-iiba na po ang ihip ng hangin dyan. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Maraming salamat po. Paki-comment na lang po sa baba. Ayan, please don't forget to like the video. Maraming salamat po.